So eto nga mga sangkay, kumakalat ngayon ang napakaraming larawan sa sinasabing kampo ng mga sundalo ng China sa may West Philippine Sea. So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. And today nga po pag-uusapan po natin itong napakalaking usapin ngayon dito sa ating bansa kung saan kumakalat po mga sangkay ito mga larawan umano ng mga pasilidad. Ito daw po ay tinatawag na military base kung tawagin nitong China sa may West Philippine Sea. At ngayon, tingnan po natin kung ano po ang balita tungkol po dito. Though na-topic na po natin ito mga sangkay, pero may mga klaro pong larawan ngayon, no? Nakalat sa mga balitaan at sa social media at possible po ito mga sangkay na pag-usapan din po international. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Yan po sa baba ng video na to makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto nga po mga sangkay, tingnan po natin itong balita. Ayan. Ito po yung mga larawan mga sangkay ng sinasabing artificial island ng China sa may West Philippine Sea. Grabe mga sangkay ito. Ayan. Sabi dito, photos taken from a BFAR plane that circled around the Chinese-made artificial island on Zamora, also known as Subi Reef, in the Kalayaan Island Group in the West Philippine Sea. Ayan, sa West Philippine Sea po ito. The man-made structure is just 26 kilometers from Pag-asa, a natural island and the main island under Kalayaan Municipality. Featuring huge and expansive buildings, Subi Reef is now home to a huge array of radar and other communications equipment, a sheltered deep water port in a 3-kilometer runway. So, napakalawak po na ito mga sangkay at kung titingnan po natin itong mga larawan, talagang matindi. Ayan, no? Itong linaw, no? Kasi nakaraan mga sangkay, yung video na pinakita natin, hindi pa ganun hindi ganun kalinaw Pero nakita naman po natin yung island. Pero dito mga sangkay, kitang-kita po yung talagang hitsura ng buong paligid. Ayan, no? Diyan lang po to, sa may West Philippines, guys. Tignan nyo naman yung mga structure na yan. Ang pagkakaalam ko, pinatayo po ito mga sangkay bago po ang panunungkulan ni Pangulong Duterte. Pero mas lumala mga sangkay nung panahon po ni former President Duterte dahil nga po naging kaibigan ng Pilipinas ang China. So, walang kamalay-malay ang bansa natin noon na ganito na po katindi ang ipinapatayo ng mga pasilidad po dyan sa ating teritoryo. Ayan o, tignan nyo naman yan mga sangkay. Tingin ko talaga kampo to ng mga sundalo guys. Isa ito sa malaking detachment ng mga sundalo ng China. O ayan, mga sangkay, ano to? Mo yung mga mga tawag dito? Para siyang mga defense system nila. O ayan. Eto po siya, paikot lang siya. Pasi. Tingnan nyo yan, mga sangkay, kung gaano kalawak. Dati lang po yan. Wala po talagang isla dyan. Pero binunbunan po nila ng binumbunan. Tapos sabi pa nga po, dito pa raw kinukuha sa Pilipinas. Yung mga panglagay dyan na lupa, mga sangkay, bay pambihira. O, ayan, Ngayon, kumakalat ito ngayon sa social media, tingnan po natin yung mga komento ng mga kababayan natin. Who to blame? Sabi po ni Ron. Ask the Filipino people for staying in this routine system and keeping inutil politicians in the government by voting them.
Wow, how many years? Gaano daw po katagal nagawa ito? Magtataka pa ba kayo kung dito nga mismo sa loob ng teritoryo natin nakapagtayo sila ng base? Community tulad ng Island Cove at Fontana. Ito mga sangkay Kung dito nga sa Pilipinas, madali pong naipatayo yung mga malalaking pasilidad ng mga Pogo Hub. How much more ito, di ba? During Duterte administration, ito po talaga, hindi natin sinisisi si former President Duterte, pero ang nakita po talaga nating error dito, masyadong nakapag-penetrate itong mga Chinese during his time. Kasi wala tayong kamalay-malay, akala natin matino kausap itong mga Chinese. Ang kulit ng comment na to. Ganda pwede na mag-tour. Ngayon, mga sanggay, balikan natin yan mamaya pag may oras pa. Ito muna, binalita din po yan ng UNTV. These are functional military bases. They have already militarized the South China Sea. Kinumpirma ng Philippine Navy ang napaulat ng mga istruktura at pasilidad ng China sa nireclaim nilang mga bahura sa West Philippine Sea. Ayan ang lapit lang po niyan sa teritoryo natin. Partikular na sa Subi Reef. Iba na umano ang itsura ngayon ng mga bahura kumpara noong 1990s kung kailan sinabi ng China na magtatayo lamang sila ng fisherman shelter sa lugar. Grabe, no? Hanggang sa nagtayo na sila ng Marine Science Research Facilities. Naglagay pa ng runway at istasyon para sa kanilang mga barko. And then they started the reclamation activities in 2011, 2012, 2013. And then they started stationing military-grade equipment. They started putting up military communications on this island. They landed the first military aircraft. They placed in their harbor facilities for the PLA Navy ships, the Coast Guard and the Maritime Militia. They have militarized the South China Sea. Sa monitoring ng Philippine Navy, fully militarized na ngayon ang mga nireclaim na area ng China. Kabilang na ang Pagandiban o Mischief Reef at Johnson o Mabini Reef na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Grabe. Yan po yung kanilang dyan, mga sangkay galaw sa ating teritoryo mismo. So hindi po ba very alarming to. Kaya hindi po nakakagulat kung bakit si BBM bigla pong kumambyo na, teka lang. Siguro nakita niya mga sangkay na pagpasok niya, akala ko tropa itong China, bakit ang dami na palang ginawang mga pasilidad sa ating teritoryo? Akala ko ba naging magkaibigan sila ni former President Duterte? Kasi ang tunay na kaibigan, hindi po tatraydorin ang kanilang nagiging usapan unless mayroon po silang mas malalim pa na usapan tungkol po sa West Philippine Sea. Sinasabing umabot na sa 3,000 hektarya ang nasakop na ng reklamasyon ng China sa disputed zones. The major bases, Subi, Mischief, Johnson, are already militarized. They have airstrips, they have harbors for warships. There are structures on land that we could only surmise are aircraft hangars. They have military-grade communications equipment. Ang Subi Reef na nasa 12 to 15 nautical miles lamang ang layo mula sa Pag-asa Island ay isa sa mga sinasabing pinakamalaking base na ginawa ng China sa West Philippine Sea. Ayan. Pero giit ng Philippine Navy, illegal ang mga ito batay sa 2016 ruling ng Arbitral Illegal talaga, mga sangkay. Kaya nga lang, walang illegal sa China. Tribunal at United Nations Convention Basta on the Law mapasok of the po Sea nila. o UNCLOS. Our interest is that this has been debunked already by the Arbitral Tribunal, that all the features that have been established by the Chinese Communist Party in the South China Sea do not generate any maritime entitlements. It also debunked the 9-dash line. Ayon sa Philippine Navy, isa ito sa mga dahilan kaya mahigpit ring binabantayan ng Philippine Coast Guard ang Sabina Shoal. Dapat lang. Yung mga natitira na hindi pa napapasok ng China, bantayan na. Ito ang naging kakulangan ng dating administrasyon. Hindi natin nabantayan yung mga natitira pa sana na lugar na hindi po naukupa nitong China.
sa posibilidad na i-reclaim din ito ng China. Abril pa nang i-deploy sa nasabing bahura ang BRP Teresa Magbanwa ng PCG. Kasunod ng natuklas ang mga patay na corals doon. Grabe. Yes, that is the significance of our Coast Guard ship almost on a permanent basis there. That is the significance of the increased patrols by the Philippine Navy in Sabina o Escada Shoal. Samantala, sa latest monitoring ng Philippine Navy, ay dumami na ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Naku, akala ko pa naman matino kausap, di ba? Tama talaga yung India eh. Ang China, wala sa ayos kausap. Kita mo, nakakausap lang po ng Pilipinas sa China na magiging maayos na dyan sa West Philippine Sea. Pero tingnan nyo naman, di ba? Kumpara noong July 23 hanggang 29 na nasa 104 Chinese vessel lamang, ay umakyat na ito sa 122 vessel mula July 30 hanggang August 5. 12 dito ay Chinese Coast Guard vessel, 3 ang PLA Navy at 106 Chinese Maritime Militia vessels na namataan sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Lawak Island, Panata Island, Patag Island, Sabina Shoal, Julian Felipe Reef, Ang at dami. Hirokwa Reef. Ryan Lacanlale, UNTV. Okay guys, so ayun, mga sangkay, marami nga po ang disappointed. Tanyo, ang linaw po nito mga larawang to. Grabe. Ang bangis nitong China. May pambihira. Ang sakit tingnan na sa mismong bakura natin ay may nakatayong mga structure na hindi sa atin at paglapastangan sa atin yan hanggang viewing na lang ang gobyerno natin. Sino ang dapat sisihin, mga sangkay? Diba? So ano po ang inyong komento tungkol po dito sa mga larawan na kumakalat ngayon tungkol sa kampo daw ng China sa West Philippine Sea? Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. So hanapin nyo po ito sa YouTube. Tapos i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.